lang ang kanyang press con. Ayun naman. naman. Ay. Yes po. Tito Randy ba? Bahala ka na. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa Icon. Why is it called Icon? Icon, una-una, tinanggal natin yung I, ginawa natin EYE. So, it's a collaboration of yung mga kasama natin sa industriya, yung mga kabataan natin, sinama natin sa pagkakataong ito. Para maging collab ng bata at saka medyo hindi masyadong bata na. Yan. Hindi masyadong bata. Sino ba yung hindi masyadong bata na yun? Eh, di ako na yun. Pero yun nga, ano yung maaasahan ng mga manunood sa concert? It's a club experience. Itong tema natin o yung concept natin, medyo ginawa natin pang club. So, ayun, yun ang asahan nila. So, fast songs, club songs, yun ang gagawin natin para sa kanila. So, in other words, pag medyo may edad ka na, hindi babagay na, unless feeling young at heart ka, pwede ka pumunta dahil kailangan magsayaw ka eh. So, of course, we're inviting everybody. Kung mga 80 na kayo, pero ang feeling mo, kaya mo pa makipagsabayan at makipagsayawan sa amin, eh welcome na welcome ka. For all ages pa rin. For all ages. Pero, ano ba dapat ang attire? Parang mas maganda kung casual na lang ba? Mas casual, mas relax kayo. Eh, siyempre maganda yung nakapustura ka dahil marami mga nakapustura doon na para ka punta ng club. O paano ka pumupunta ng club? Ganon din sana yung feel na pwede kang hindi yung uneasy ka sa suot mo. Basta get ready to dance. Get ready to dance. Okay. When you say club, ibig sabihin ba noon? Hindi namin maririnig yung mga hits ni Randy Santiago. Siyempre gusto namin yung siguro, hindi magbabago, yung babaero. Meron bang gano'n? Gawin natin club mix. Sa pagkakataon, malay natin, hindi pwede sa ating musical director, Ray Canto. So, towards the end, siguro, baka may mga surprises sa ngayon. Pero ang tema natin, ang concept po natin, aside from the 80s music we have, babalikan natin. Meron mga iba eh. Meron mga, pero hindi ko na i-elaborate dahil mas maganda yung pagtumugtog tsaka nila ma-experience at tsaka makaka-relate sila sa mga songs. Ang sabi nga kasi, di ba, get ready for the opening dahil sobrang pasabog. So, can't wait kami doon. Mga ganon, depende. Siguro sa video na support ng ating director na si Jay Cleo. And speaking of pasabog, yung pasabog din ng mga bisita mo sobrang dami. Sino-sino po ba? Malaking bagay na through all the years na nandito ako sa industriya, marami tayong mga naging kaibigan sa industriya. So of course, several friends we have. Of course, nandyan si Miss Rachel Alejandro, nandyan si Nina, nandyan si Gino Padilla, nandyan si Juan Miguel Salvador, of course, Miss Pops Fernandez, kasama din natin. Pagkatapos, sinamahan pa tayo ng mga kabataan natin na mula sa Populares, ang J.M. Yosures, nandyan si J.M. De La Serna, nandyan si Mariel Montellano, nandyan si Kimo, nandyan din si Jessa Kyoge, sino pa ba nakalimutan ko, Laika Estrella, nandyan din si L.A. Santos, andyan ang Kalista, yung P-pop natin, and of course, SPI, Six Part Invention. Yun. So, ang dami, no? For the price of sobrang mura lang. Imagine, for that. Pinakain ko lang sila talaga. Sabi ko, sobrang babait nila. Sabi nila, Kuya Ran, sasamahan ka namin, pakainin mo lang kami. So, sabi ko, call! Sabi ko sa kanila, dahil papakainin ko lang. Pero unlimited na kain naman ang ibibigay ko sa kanila. Yan, papabuffet ako para sa kanila, para samahan. Diba? Ang laking bagay na marami kang nakasama sa industriya. You said something earlier about slowing down. Konting explanation. Wala naman akong slowing down. If we're talking of course, I'm turning 64 at medyo iba na yung galaw natin. Baka hanapin pa nila in the next few years. Okay lang naman, smaller scale, di ba? We still do concerts na pero medyo malaki ang PICC Plenary Hall. And yun nga. So when I was given the chance, and sabi niya, mayroong mga producers natin na nagtitiwala,
na gawin natin ng PICC Plenary Hall. Sabi ko, why plenary? Di ba? Doon akong gumraduate Sabi ko, 1983, doon ako gumraduate sa Plenary Hall. At binabalikan ko pa to perform for everybody na I'm very sure makaka-relate yung mga klase kong gumraduate din doon. Invited din. Yun na, nandun din Hindi siguro. tayo nagsuslow down. No, not yet. Wala naman. Hanggat kaya nating magsayaw ng yung ganong intensity at as long as they're there to support me, hindi tayo mag-slow down. Okay. And then, ano tayo? Konting play tayo. Oh, sige. Okay, game? Game! Sige. Kanino mo ba dinededicate yung mga naging hits mo na kanta? Katulad na, Babaero. Babaero, siyempre sa mga kaibigan nating lagi na lang pinagbibintangan ng kanilang mga girlfriend o mga misis na sinasabing babaero, pero di naman totoo dahil sila yung mga faithful sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero personally, kanino mo yung dinededicate? Wala, sa lahat ng mga naging friends ko. When you were a bit younger. When I was younger. Okay. Na kahit siyempre, yung mga wala naman ako. Ginawa ko naman yun para sa mga kaibigan ko. Ajus! Siguro. Siguro, ayun, panunulot naman yun. Oo, diba? Siguro nag-away kayo ng shota mo. Sinusubukan mo kaysa naman mapunta siya sa pariwara. Di ba? Nandito naman ako. Siguro nag-away kayo, mas okay kung ako ang shota mo. Walang, story behind, walang personal experience. Wala naman. Lahat naman yun, kumbaga, when you write your songs, kailangan gumagawa ka ng mga iba-ibang mga tema. Na ano kaya kung ganitong sistema, ganun ang yung pakiramdam ng isang babae na hindi na naman siya naaalagaan, sayang ka naman na hindi ka naaalagaan. Mas mabuti pa siguro kung ako magiging boyfriend mo dahil aalagaan kitang maigi. Yung parang ganun. Okay. I-debunk natin yung myth kasi nung estudyante pa ako, madalas kong naririnig to. Ano? Na ang kantang Hindi Magbabago ay dinedicate mo sa Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Yung Hindi Magbabago kasi, it was in 1988. Siya ang guest ko. So I was singing to her, Hindi magbabago, gusto ng puso. Alam naman nila na kahit, di ba, yung mga pinagsamahan namin mga panahon together, di ba, naging maganda yung pagsasama naman namin ni Miss Maricel Soriano. That was yung mga time ng tarayatero namin. But is it, sa kanya ba talaga, is she the reason why the song was made? Hindi naman, alam naman ng mga tao, it started na sa one of the songs sa Ninja Kids yun It was given to me by Tax Faustino. That was in 1986. Yung, as part of the Ninja Kids, the movie. Yun. So, siguro, nag-ano na lang. Nag-match na lang during our time, 1988. Randy, kanina sinabi mo, there's no plans yet of slowing down. Pero, after the concert, ano ba what's next for Randy? After- Behind the scenes? Or, After the concert, I will play golf. akala ko you will sleep na kasi pagod na. ang dami na naghihintay sa akin, mga golfmates natin, na talaga, halika na! Sabi ko, tatapusin ko lang to. After April 12, I'm free again. Of course, we have several concerts also, mga corporate shows and all, mga gigs. Pero siyempre, sa sideline, di ba, relax. Yun ang mga nagiging relax namin, pan-relax namin. How about Singaling? Wala pa bang balita? Kasi nakaka-miss din. Oo, sana, kahit pa paano, di ba, pag merong time slot, siyempre, alam naman natin, may mga chismis kung sino kukuha ng time slot. Speaking of time sa teka nga pala, sandali lang, dapat kita yung kamay, sandali lang. Okay. Sige, ako na. Ano nai-smell ko, Tito Randy, na parang kinukuha ka yatang co-host ng isang, show. Parang yung kay Kuya Will Totoo ba yan? Actually, ikaw ang dapat tinatanong ko dahil mas nando ka sa loob. So, of course, maraming naririnig sila about Willie Revilla, my dear friend, na moving to Channel 5. And inaantabayanan natin lahat yan. Siyempre,
kami yung mga nakapalibot sa kanya at kami gumagabay sa kanya. Sooner or later, siya na rin ang mag-announce kung anong mangyayari. Yun. Pero kung kinausap ka ba ni Kuya, din ka to be Lagi- the hosts? Lagi kami nag-uusap ni Will. Mm. So, depende kung paano niya ako gagamitin as a director, as a whatever. As long as I'm there to, na I can be of help, ika nga. At nandun kami lahat. Na-direct mo na siya rin before. Tama? Maraming beses na. Oo. All channels ako nagdidirect sa kanya. Doon sa Channel 7, sa Channel 5, ako nagdidirect ng Wawawin, So no question. Walang Anytime question. he says, I need you. Directing, wala namang problema eh. Ang problema rin kasi siyempre busy rin ako eh, di ba? So, meron tayo, may tinatawag tayong template. Alam naman natin, may mga kasamahan tayo na kayang maging nandun araw-araw. Pero as long as I'm there and I'm free, I'll be there in the studio. You're also consulting, di ba? Yes, so Consultant. kami nag-uusap. Lahat na para sa ikagaganda. Of course, for the comeback. Thank you so much. Thank you. Again, the concert, when is it again? At Don't paano for- kami maka-avail ng tickets? Don't forget, of course, April 12 ay napaka-special dahil yan. Lahat ng mga barkada ko nandyan at pasasayahin kayo ng lahat ng mga nandun. Hindi ko na iisa-isahin, pero nais ko silang pasalamatan dahil sinamahan nila ako para sa itong ultimate club experience for everybody. Icon po yan, April 12 at the PICC Plenary Hall, alas 8 hanggang sa matapos tayo. Magsasayawan tayo. Please get your tickets. Andyan ang Ticket World. Pero just in case, yung mga kasi meron kaming ticket sa Private Eyes sa opisina. So, please do call the Private Eyes numbers. Makikita niya na lang. Please follow my Instagram account para nandun, tsaka Facebook ko. Randy Santiago Official sa Instagram. At sasagutin ko, of course, Private Eyes Official at yahoo.com for any inquiries, ika nga, para masagot ko kung saan kayo kukuha ng ticket. Maraming salamat at Laila, I love you, I miss you. Randy Santiago po, maraming salamat. Icon. Thank you so much. Ay, mga kapatid, Mr. Anderson Chalo, sa bonggang interview. Abangan natin. No.